Hello guys, I'm back. So ayun nga, sobrang tagal na hindi ako nakagawa ng content at ngayon nagbabalik na naman ako at magpapakita ako sa inyo ng iba't ibang posture o yung mga pose ng mga character sa loob ng poster na pwede niyong gamitin kapag once na gagawa kayo ng poster. So, sana may matutunan kayo. Enjoy watching at simulan na natin. So, ayun, sa umpisa, ito yung ginagawa natin, no? Nag-sketch na nga pala ako, no? At ipapakita ko na lang yung paglalagay ko ng marker o yung paglalagay ko ng outlining, no? So, sa umpisang part, sa umpisang image o yung umpisang character na gina-drawing natin na magagamit sa ating poster is yung batang nakaupo, no? Na naka-side view. Kadalasan, ginagamit ko to kapag once na medyo nasa top area o yung pwede na sa top area o yung nasa bottom area ng poster yung character o yung tao na gagamitin, no? Ayan, nakikita nyo naman, syempre, character pa rin na bata ang ginagamit natin, batang lalaki, kasi kadalasan naman yun yung ginagamit, no? At saka more on cartooning style talaga yung ginagamit ko at bihira lang ako gumamit ng realistic o yung tunay na itsura ng tao, no? Mas sanay ako sa mga caricatures at saka yung mga anime style. Yan. So, next, punta na tayo sa pangalawang column. So, ayan, pansin nyo pala yung mata na ginamit ko is yung bilog lang, no? Kasi ito yung pinakamadaling part, lalo ay pinakamadaling style na gamiting mata, no? Sa paggawa ng poster. Lalo na kapag may time limit, no? So, ayan, kung naghahanap kayo ng video or tutorial kung paano mapabilis yung paggawa ng poster, punta lang kayo sa ating YouTube channel. Marami kayong matututunan doon. Marami kayong makukuha ng idea. By the way, may mga tinry nga pala akong video, no, na paggawa ng mga anime kasi hindi masyadong mataas yung views. Kaya, babalik tayo sa poster making tutorial, no, paggawa ng mga poster. So, ito kasi yung medyo nakakapagpaboost ng channel natin, no. Nakakuha tayo ng malaking views at saka mas marami tayong natutulungang mga estudyante at mga aspiring natin na artist, no, na nawiwili o nagugustuhan gumawa ng mga poster. So, yun yung pangalawa, no. Yan, nakaupo. Yung para siyang may kinakausap sa gilid, no. Ayan, yung nasa gitna. Nakita nyo ba kung paano natin ginawa? Sundan nyo lang. Tapos, ayan, kung gusto nyo kopyahin, i-kopyahin nyo lang din. Wala na akong masama dyan. Pero yung mga image na ginawa ko na yan, sa sariling idea ko lang. Kasi sa inyo na yan kung gagayahin nyo mismo o buong buo nyo gagayahin. Just chat ko lang ako, paalam lang din kayo kahit pa paano ba. Kasi may mga makakita na sabihin, kunwari nakita yung post na nagawa nyo at nakita rin yung tutorial na to, sabihin ginaya mo lang kaya niyan. So, yun. Creds na lang din para may may laban tayo kapag once na sinabihan tayo ng ganun at naipaalam nyo kung sino yung gumawa, no? So, yung pangalawa, yan yung tumatakbo na patalikod, no? Karaniwan yan kapag once na may parang araw o yung may landas na pupuntahan yung bata, no? Ayan, makikita nyo yan, yung sa pangatlong column. Siyempre, laging nakasmile. Positive lang tayo lagi. Doon tayo focus sa positive goal ng poster natin, no? Tapos yung pangalawa, yan, yung bata nakaupo na nakatingala, no? Yan, parang pin-foresight niya o tinitignan niya yung future, no? Yan, madalas din makikita yan. Pwede niyong gamitin yung image ng bata na yan, no? Lalo na kumari, nakaupo siya sa mga books, o sa buildings. Yan, pwede niyong gamitin yan. O kaya dun sa fields. Ayan, pwede niyong gamitin yung mga ganyang posing ng bata. Tapos yung pangalawa, ito yung tumatawa. O kaya pwede nyo rin yung ibahin yung style ng daliri na para siyang nag-iisip. O kaya para siyang may kausap. Kunwari may hawak siya na something na libro, lapis, ballpen, yan. Pwede nyo gamitin yan. Lagyan nyo lang ng ibang object, insertan nyo lang yung kamay na para siyang may hawak, no? Yan. Pero dyan sa part na yan, para siyang tumatawa ang ginagawa ko dyan. Tapos, ito naman sa pang-anim na column, ayan, makita nyo yung batang parang nagpapapicture, no? O kaya may sign ng peace. Naka-peace sign yung kamay niya, no? Ayan, pwede nyo gamitin yan, lalo na kung once na about world peace, pagkakaisa, pag bubuklod-buklod, ayan, pwede nyo gamitin yung ganyang image ng bata. So, ayun,
Sana may mga natututunan kayo dito at kung gusto niyo kunin tong idea na to, pwede niyo gamitin, go lang. Kaya ako nga ginawa tong YouTube channel na to para makuha kayo ng mga idea, no? At makatulong sa inyo, lalo na sa mga aspiring nating artist na nagbabalak na sumali sa mga poster making contest, no? At gustong makakuha ng mga panalo, sure, better wag magagamit itong mga idea na to, no? Kaya maya mag-PM. PM kayo sa akin. Magiging active na ulit tayo sa TikTok kasi napansin ko medyo bumababa na yung mga views natin sa TikTok since nagpalit tayo ng content, no? So, balik tayo sa dating content na ginagawa natin. Kasi mas marami pa rin tayong natutulungan sa paggawa ng mga ganitong videos. So, ayun lang. Kung di pa kayo naka-follow at naka-subscribe sa ating YouTube channel, click mo na yan. Malaking tulong din yan. Tapos share mo na din o kaya i-like mo yung videos na pinapaload mo ngayon. Kung gusto mo pa maraming matutunan at makuha ng iba't ibang idea, marami tayong videos dyan. Punta ka lang, manood ka sa ating YouTube channel. So, ayun lang. Maraming salamat sa panonood. Thank you and God bless.